Welcome ulit sa ating panibagong vlog for today's video mga guys. For today's video nga gagawa tayo ng napakasarap na Spanish bread. Na muntik na nga itong nasunog guys dahil nakalimutan ko. Okay pa naman yan guys, makakain pa naman at sumarap pa nga lalo. Ito na nga pala yung pang-apat o pangatlong beses ko nang gumawa nitong ating Spanish bread. Dahil hindi tayo magsasawang gumawa nitong ating Spanish bread kasi sobrang napakasarap talaga itong ipari sa kape or sa tsaa. Napagawa ng Spanish bread ay hindi mawawala talaga itong ating breadcrumbs. Gagawa tayo ng sarili nating breadcrumbs gamit nga itong aking tirang tinapay. Bali, ininit ko lamang ito sa microwave ng 4 minutes. Makalipas ang 4 minutes at ayan, tumigas na nga itong ating tinapay. Wala kasi akong white bread, kaya itong brown bread na lang yung ating gagamitin sa paggawa ng breadcrumbs. Kapag pino naman itong ating tinapay guys, ay kailangan natin itong gamitan ng food processor. Hindi talaga ito kaya kung kamay-kamay lang talaga guys. At ayan na nga guys, pinaikot ko lang siya hanggang sa mapinong-pino. So ito yung hitsura niya guys pagkatapos nating magiling. Para mas maganda tingnan ng ating breadcrumbs ay gagamit tayo ng strainer para naman makuha talaga natin yung pino at maganda siya tingnan. And then next kong ginawa dito guys ay ang paghanda sa ating palaman. Gamit ako dito guys ng 2 tablespoons of sugar and then 60 grams ng cream cheese. Gamitin tayo dito ng butter guys, mga half cup ng butter. And then minix ko lang siyang mabuti pagkatapos nilagay na natin dito ang ating breadcrumbs, half cup ng breadcrumbs and then 1 tablespoon of harina. And then minix ko lang siya ulit guys hanggang sa maging ganito na nga yung kanyang texture o kanyang hitsura. Actually guys, nagdagdag pala ako dito ng 2 kutsara ng melted butter dahil medyo dry siya para naman maging basa kaunti. Pagkatapos nun ay sinisit aside muna natin na yung ating palaman. Inasikaso ko naman dito ang ating dough. Bali guys, hindi ko pala maipakita dito yung paano ko nagawa yung dough na ito. Pero yung timplada ko sa dough na ito guys ay same lang sa timplada ko nung gumawa ako ng pandesal. Ayan guys, mag-start na nga tayo sa pagporma nitong ating Spanish bread. Gamit tayo dito ng rolling pin guys para i-flat natin kaunti itong ating dough. Tapos ay hiniwa ko ito guys ayon sa laki na gusto ko. So hindi naman ito pang tinda guys, no, para sa amin lang naman ito. Kaya depende na ito sa akin kung gaano kalaki yung aking gagawing Spanish bread. Tapos ay isa-isa ko na nga siyang pinormang pabilog. Medyo madami-dami din akong nagawa nito guys, no? Kahit yung iba medyo malalaki yung pagkahiwa, yung iba naman medyo maliliit, pero okay lang yan. Importante guys, may masawsaw tayo sa kape mamaya. So nung matapos ko ngang mabilog lahat guys, ay ayan, inaisa-isa na natin siyang lagyan ng palaman. So bali kumuha lang tayo ng isa and then i-flatten lang natin siya pagkatapos lagyan natin siya ng 1 kutsarang palaman. And then, i-roll lang natin siya guys. So, nung matapos ko nga siyang ma-roll guys, ay ayan, parang isirado natin yung gilid niya para hindi lalabas yung palaman. At dahil naka-ready na nga itong ating breadcrumbs, kaya ipaikot-ikot natin dito ang ating nagawang Spanish bread. Ganito nga yung kanyang hitsura guys, at matapos na nga nating lagyan lahat ng palaman, ay takpan muna natin guys at i-rest ulit natin ng 30 minutes. At makalipas nga ang 30 minutes guys ay i-bake natin itong ating Spanish bread sa loob ng 20 minutes sa 180 degrees Celsius. At after 20 minutes guys ay ayan, ito na nga yung kanyang hitsura na muntikan pang masunog. Pero walang halong bero guys, sobrang napakasarap ng ating Spanish bread. Thank you for watching.